The script of the 19th Congress that was rewritten in the 20th Congress was again failed its purpose. Ang biyaheng Davao now once again failed, and it turned out to be back to you, BBM admin. Ito po ang nangyari sa Kamara kahapon. Mapapansin na si Congressman Jinky Beatrix Luistro ay pilit na ikinokonekta ang kita ng mga diskaya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. She keeps on mentioning the past administrations, pero ang timeline na ipinakikita o ang datos na ipinakikita ni Congressman Jinky Beatrix Luistro ay mula noong 2016 onwards. Noon pong administrasyon ni President Duterte, pero ang kanyang mga wordings ay past administration. Ibig sabihin, pag sinabing past administration, it includes the administration of Gloria Macapagal Arroyo and Benigno Pinoy Simeon Aquino. Mayroong pinakitang revenue si Congressman Luistro na ang layunin ay ipakitang malaki ang nakukuhang pera ng mga diskaya during the Duterte administration. Congressman Jinky Beatrix Luistro was trying to highlight corruption during the Duterte's administration. But instead of cornering Diskaya or Curly Diskaya, she opened a Pandora's box. And this is the highlights of Diskaya's answer to Congressman Luistro. Curly Diskaya calmly explained that under the Duterte administration, number 1, projects are coming from the programmed funds only. Kung ano ang nasa programa, yun lang ang source of funds ng gobyerno to pay the contractors. Ngayong Marcos administration na lang nagkaroon ng tinatawag nating unprogrammed funds na naging playgrounds of corruption. Number 2, Diskaya are religiously and legally joining the bidding process. Kapag nanalo sila sa bidding, laking pasasalamat nila kasi nagagawa nila ang mga trabaho nila ng tama at maayos. Kasi kung ano ang nasa kontrata, yung nasa program funds lamang ang gagamitin. Yun lamang din ang kanilang makukuha ng walang kickback. Buo nila itong nakukuha. Dahil legal silang nag-joined sa bidding. Number 3, noong panahon ni Duterte, sa pamumuno ni Mark Villar ng DPWH, kapag may mga kumikikil sa mga contractors mula sa mga engineers, sa mga district offices ng DPWH, pinapublish ang opisina o district offices sa dyaryo na sila ay nanghihingi. So, ang resulta, takot sila na maipublic ang kanilang mga opisina, takot silang makarating ito sa opisina ni Duterte. Dahil sila ay malilintikan. Kaya naman, sino pa ang mangingikil sa mga contractors kung mayroong ganitong kamay na bakal ang Pangulo? Number 4, nagpapublish din naman ang mga diskaya nitong panahon ni DPWH Manuel Bonoan. Pero hindi ito pinapansin ni Manuel Bonoan. Ano ang dahilan? Number 5, nagagamit ang 3 strikes policy as a playground of corruption. Ito na po, no, Marcos administration na po nagkaroon sa pamumuno po, no, ni Manuel Bonoan ang 3 strikes policy. Ano po ang resulta po ng 3 strikes policy? Sa mga nanalong bidder, ibibigay ang proyekto sa contractors. At kapag hindi nagbigay ay magkakaroon ng strikes dahil gagawan ng butas
sa proyekto. Biglang kakansilahin at ipatitigil ang trabaho. Meaning, malulugi ang kontraktor. Dahil, syempre, naglabas na sila ng pera, ng kanilang resources ay ginamit na rin nila to start the project. And then suddenly, magkakaroon ng issue sa proyekto, magkakaroon ng problema, ipatitigil, therefore, wala silang makukuhang koleksyon. Naglabas ng pondo, gumamit ng resources, pero walang makukuhang pabayaran. Dahil ginawan sila ng issue. At dahil ayaw nila sa pangingikil na tinatawag. Pwede pa namang sumali sa bidding sa mga susunod na mga proyekto. Subalit, kapag nagkaroon na ng 3 strikes, yan po yung time na totally blacklisted na ang mga contractors. So kung ikaw ay isang contractor na mayroong magandang layunin, na nagnenegosyo ka lamang naman, gusto mong kumita, gusto mong umunlad, gumawa ng tama, pero kung ganyan magiging blacklisted ka, baka, sabi nga ni Curly Discaya, niyayakap na lamang nila yung ganitong kalakaran. So, para hindi masayang ang pera at resources at hindi malugi, no choice na sila, kundi magbigay na lamang sila ng porsyento. Dito pumapasok ang naging affidavit ng mga Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito po ay narinig natin na yung mga porsyento na yun ay mayroong para kay Martin Romualdez, para kay Zaldico. So it was highlighted in Discaya's affidavit. No? It was highlighted in Discaya's affidavit na mention ang Romualdez at Zaldico. Number 6. Mas malaki ang kita noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte ng mga Discaya kesa ngayong panahon ni Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Yan po yung naisipakita ni Congressman Jinky Betrix Luistro doon sa chart na kanyang ipinlash sa screen. Ang sagot po ng mga Discaya, specifically ni Curly Discaya, dahil halos wala nang kinikita ang mga contractors ngayong panahon ni Marcos Jr. dahil sa porsyentong napupunta sa mga district offices hanggang sa mga congressman. Eto na nga, Romualdez and Co. Diba? Makes sense. Kasi kung ang isang programa, proyekto na mayroong pondo, sa halip na makuha mo ng tama ng eksakto yung pera na yan, papatungan pa yan, kukuhanan pa yan ng porsyento ng mga corrupt officials ng ating pamahalaan. So dito tumutugma ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang budget ng bansa ay nasa kamay lamang ni na House Speaker Martin Romualdez and Chairman of the Appropriations Committee na si Congressman Zaldico. Number 7. Noong panahon ni Mark Villar, talagang maganda ang sistema ng DPWH dahil talaga namang minomonitor ang development ng mga proyekto. Sinusuring mabuti kung ano na nga ba ang status ng mga proyekto. Unlike today, as we hear, no, from the DPWH Secretary Manuel Bonoan, wala siyang alam sa mga nangyayari sa labas. And yung kanyang mga datos are just coming from the district offices. Merong mga tao, may mga field engineers na nandoon sa mismong lugar kung saan ginagawa ang flood control projects. And therefore, he is just relying on the reports na natatanggap ng kanyang opisina. So, wala siya talagang on-the-ground knowledge about the development, about the status of the projects. So, talagang wala siyang talagang alam. So, eto pa ang dagdag.
na nagpapakita ng pagiging confident, no? Nagpapakita po ng pagiging confident itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. No? So, ito po yung nakita natin. Desperate. They drag the Congressman Pulong Duterte into the mess amounting to 51 billion pesos allocation figure. But then, Asek Cabral, walang data. Jezanold interview. Congressman Pulong's answer was the knockout punch. Ito po, no? Kung gusto ninyong talagang maghanap ng ghost projects under that 51 billion pesos, sige lang. Investigate it all. Ipakita ang records, tingnan ang aktual na proyekto. Nandoon ang katotohanan. Mga proyektong nakikita, na itayo, nagagamit ng mga tao sa Davao. We call it confidence. So ano po ang nangyari? The committee was left stuttering, mga kaibigan. It's very obvious, mga kaibigan, na ang 19th Congress ay patuloy nating nakikita sa ika-20th Congress. The same opposition was there. Now, sa 20th Congress, ang nakikita nating opposition dito, alam niyo po kung sino? Ang anak po ni Senator Rodante Marcoleta. Ang anak po niya ay si Attorney Henry Marcoleta. You see guys, no? Hindi mabubuo talaga at hindi talaga magiging makapangyarihan o hindi talaga mananaig ang kasinungalingan. Kahit anuman ang iyong gawin, kahit scripted man yan, lalabas at lalabas ang katotohanan. So, kayo guys, do you believe, naniniwala ka ba? At kumbaga, dito sa observation ko, panoorin nyo yung House Tricom hearing kahapon. Tama ba itong aking mga pagkakaintindi doon sa palitan po ng tanong, no, ni Congressman Jinky Beatrix Luestro habang tinatanong niya si Curly Descaya. So kayo na po ang bahalang humusga. Kinakailangan po natin na bantayan ang mga bagay na ito, ang sitwasyong ito sa ating bansa. Kinakailangan din nating makilahok, no? Ibahagi po ninyo ang inyong opinyon, ang inyong naobserbahan, ang inyong pagkakaintindi sa nangyaring hearing kahapon. Sapagkat kung tayo po ay mananahimik, lalong-lalo na pong mauubos ang pera ng kaban ng bayan. Pansinin ninyo sa kasalukuyan. Noong panahon ba ni Duterte, kapag umuulan, bumabaha dito sa Metro Manila? Yes, bumabaha, but then after few minutes lamang, wala na. Ngayon, kaunting ulan lamang, yun ang problema. In just a matter of 30 minutes na umulan, kanselado na kaagad ang pasok sa mga paaralan. Dahil, kabi-kabilaan na po ang mga baha. In just 30 minutes. Sa mga kababayan natin na nasa ibang lugar, no, sa mga probinsya, hindi nyo po alam yung sitwasyon dito sa Metro Manila dahil wala kayo dito. Sapagkat ako po ay lagi nandito sa Maynila, lagi po akong nasa kalsada at nakasakay sa iba't ibang mga sasakyan. So kitang-kita ko, na 30 minutes pa lamang na umuulan, baha na. Minsan kapag nakalabas ka na ng bahay mo at umulan, after 30 minutes hindi ka na makakabalik hanggat hindi humuhupa ang baha. So, yan. Ibahagi natin itong video na ito para mas marami pong mga kababayan natin sa probinsya ang magising sa katotohanan. So, yun lamang at maraming salamat.